Isang pinagpalang gabi po muli sa ating lahat. So, welcome po muli sa ating prayer for the nation. So, pwede rin po natin i-mention yung mga friends po natin or families or classmates sa ating comment section para makasama po natin sila makapanood po sa gabi na to. So, bago po tayo mag-umpisa, let us pray po muna. So, God, we thank you po, Panginoon, sa pagkakataon na to sa gabi na ito, Panginoon na Lord. Kami po ay makapagpahinga sa presensya mo, O God. Lord, kami po ay makapakinig, Panginoon, salita mo, O God, Lord. Patuloy niyo pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, Lord. Maraming salamat, O God, in Jesus' name. Amen. So, ayan. Yung title po natin sa gabi na to is Best Time to Choice. Yes, best time to choice. So, sabi nga po dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 14, sabi po dito, observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. Verse 13, 6 days you shall labor and do all your work. 14, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servant may rest as you do. So, praise God po sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So, yun, siguro lahat naman po tayong familiar na po sa word ng Sabbath. So, this is the Jewish Sabbath from Hebrew Shawat. It means to rest. Is observed through the year on the 7th day of the week, which is Saturday. Pero, according to biblical tradition, it commemorates the original 7th day on which God rested after completing the creation. So, the Sabbath is originally observed on the 7th day, yun nga po, which is Saturday, but shifted to Sunday for Christian mainly because of the resurrection of Jesus, which is traditionally believed to have happened on Sunday. So, early Christians started gathering on Sunday to commemorate this event na tinatawag po nating Lord Day. Yan po sa Sunday. So, the 7th day, God finishes work. He finished doing everything needed for our salvation. So, restoring us to eternal life, returning us to His presence. And there's nothing we can add to it. Our life is to be spent trusting Him for all things and telling others about that life which is only possible through His Son, Jesus. So, if i-reflect po natin ito, so reflect on the power of resurrection. It is the power to overcome the darkness of night and the deepest of despair. It is the promise of new start, a second chance, and a forever future with Christ. The same power that raised Jesus from death is at work in us, helping us to overcome our own battles with sin and death. So, yung first point po natin is the best time. The best time. So, yung first point po natin is the best time. So, sabi po dito sa John 15 verse 5, spending time with God equips us. So, yes, kung tayo man po or ikaw man po ay masasabi mong busy ka for everything, busy tayo sa lahat ng bagay, sa kanya-kanyang buhay, siguro sa mga oras po na ito, parang siksik na yung schedules mo, ganun, parang hindi na natin po naiisip na magkaroon pa ng time sa Lord, parang nakakalimutan na natin si Lord, and yun, parang mas inuuna na natin yung ibang bagay, mas pinipili na natin yung ibang bagay, mas nasasabi na natin yung ibang bagay na ito yung best time para i-spend ko yung time ko, pero ni kahit konti or minsan parang hindi na nauuna si Lord sa time na dapat na binibigay mo
sa Lord. Yun, kagaya nga po ng sinabi nga po kanina sa verse po na sa scripture po na nasabi ko kanina. So, binigyan po tayo ng 7 days sa isang linggo. Binigyan tayo ni Lord ng 7 days para gawin yung mga bagay, and binigyan tayo ng isang araw para magbigay ng time sa Lord. Pero minsan, yun sadly kasi minsan hindi natin nagagawa na ibigay sa Lord yung time na dapat sa Kanya kahit sa isang araw. Pero it doesn't mean po na binigyan tayo ng Sabbath day is doon lang tayo magkakaroon ng time sa Lord. Dapat actually every day. Dapat hindi natin nakakalimutan si Lord. Bigyan ng time every day. And yun, as you spend more time with God, you will be better able to hear God's voice and see God's action in your own life and in the lives of others. Sabi nga rin po dito sa Psalm chapter 1 verse 1 to 2 says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked, or stand in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Scripture promises a blessing to those who spend time alone with God. So yun nga po, kunwari may mga bagay po tayo na mas inuuna natin kaysa kay Lord. Kunwari may mga bagay tayo na ginugugol lang po natin yung oras natin sa bagay na yun, pero kay Lord hindi tayo nagkakaroon ng time. So sana maisip po natin or maalala po natin na hindi naman po natin kayang gawin yung bagay na yun kapag wala si Lord. Hindi naman po natin maibibigay yung best natin, yung effort natin, yung lakas natin sa mga bagay na yun kung hindi lang din galing sa Lord. So, yun, mahalaga po talaga na magkaroon po tayo ng time kay Lord. Every day, of course, hindi lang po sa Sunday or Sabbath day. So, when we spend time with God kasi, we can unlock God's plans for us, for our lives. So, we can receive direction from Him on the steps to take and decisions to make for our lives. So there are numerous stories of people in the Bible who spend time with God, and we see Him directing them on a various aspect of life. So yun nga po, diba, kagaya nga po sa mga people po na nasa Bible na yun, nakasama nila si Lord, ano, mas pinipili nila si Lord, ganun, diba? Iba pa rin po kasi yung may time tayo sa ibang bagay and may time din tayo kay Lord. May time lang po tayo sa ibang bagay pero wala po tayong time sa Lord. So, yun po. So, ang second point po natin is the best choice. So, sabi po dito sa Proverbs 3 verse 6 na, "Everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success." So yun nga po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, 'di ba? Yung mga bagay po na pinagtutuunan po natin ng oras, ng effort, 'di ba? Yung mga bagay na yun is magiging hindi naman natin siya magagawa kapag wala talaga ang Lord. Yes po ba? Hindi po natin maibibigay yung best po natin sa bagay na yun kapag wala yung guidance ni Lord, kapag wala si Lord. So, yun, God is the source, of course, of everything we need. So we have no power or strength on our own, and that's why we need to spend time with Him every day. So mahalaga po na mas piliin pa rin po natin na magkaroon ng time sa Lord kaysa sa mga ibang bagay lang po, or sa mga bagay po na akala po natin mas importante, ganun. So yun, sana po ma-remind po tayo na kahit gaano man po tayo ka-busy, gaano man po tayong mga maraming dapat gawin, sana mas piliin pa rin po natin na magkaroon po ng time sa Lord everyday kasi yun, napakahalaga po talaga ng time. And yun, for our conclusion, sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 na, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength." So, yun nga po,
'di ba, kapag nagmamahal po tayo, dapat nandun po talaga yung yung pagbibigay ng time, pagbibigay ng love, ng effort, 'di ba? Kagaya po sa family po natin, 'di ba? Kasi sinusunod po natin sila, binibigyan po natin sila ng time, ng effort, ganun. Kasi love po natin sila. So, dapat ganun din po kay Lord. Dapat hindi lang po natin sinasabi na kilala ko naman si Lord, kilala naman ako ni Lord. Dapat hindi lang po natin sinasabi na mahal ko naman si Lord. Iba pa rin po yung may action. Iba pa rin po kasi yung iba pa rin po kasi yung may connection lang tapos sa may relation talaga. So, mas mahalaga po talaga na meron po tayong personal na relationship sa Lord. So, yun. Sabi nga po dito, so God is the creator of all things, so authority over all creation, and the source of life for all things. Without Him, we are nothing. He is essential to being, so He is of all encompassing need in our lives. So, yun lamang po. Sana po na-remind po tayo about sa pag-treasure po ng time po natin sa Lord. Sa pag-time po natin sa Lord sa anumang pong bagay na meron po tayo. So, I hope po na may natutunan po tayo.